Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasasabina o pinaharap ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at ngayon abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Ipinatatawag din ng komite ang nagpakilalang bagman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Pinasabpi na rin ang SALN ng bise. Hindi dumalo sa pagdinig kanina si Duterte. Ang kanyang mga abogado naman ay nagsabing walang jurisdiksyon ang Kamara. Nakatutok live si Tina Cangeniban Perez. Tina! Mel Emil Vicky, pinasabpina ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Ang kaso, isa rin siya sa mga tatayong legal counsel ng bise sa pagdinig ng komite. Pinasabpina rin ang nagpakilalang bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga. Ang upuang inilaan para kay Vice President Sara Duterte, bakante. Pati ang lugar na inilaan para sa kanyang mga abogado. Hindi kasi sila sumipot sa unang pagdinig ng House Committee on Justice upang alamin kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa bise para ituloy sa pagdinig sa Senado. Kanina, ipinasabpina ng komite ang isa sa mga tatayong legal counsel ng bise na si Attorney Michael Poa. Si Poa, umupong dating Chief of Staff at spokesperson ng bise sa Department of Education at spokesperson sa Office of the Vice President. Nais ng komite na matanong siya tungkol sa paggamit ng confidential funds ng bise na isa sa mga issue sa impeachment complaints. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds. Tinanong namin ng komite kung magkakaroon ng issue sa pagtestigo ni Poa, gayong isa siya sa mga pinili ni Duterte na magtangkol sa kanya sa komite. We will see in the next hearing kung how he will take this particular subpoena, kasi nabanggit naman halimbawa yung pong relevancy nung pong kanya pong pag-i-issue po ng subpoena laban sa kanya. Bukod kay Poa, pinatatawag din ang taga-Commission on Audit para mausisa tungkol sa investigasyon nila sa confidential funds ng bise at pinakukuha sa Philippine Statistics Authority ang Certificate of Birth, Marriage o Death ng mga tao nakatanggap umano ng perang ito. Pinapapunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga, ang nagsabing naging bagman daw siya ni Duterte sa kabila ng pagtutol ng ilang miyembro ng komite. Nakakulong ngayon si Madriaga sa BJMP Taguig at hihingan daw siya ng karagdagang security ng komite. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo, secure mo ang family mo, at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. Tungkol naman sa umano'y unexplained wealth ng bise, pinasabpina mula sa Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte sa halos 18 taon mula nang umupo ito sa Davao City bilang Vice Mayor. Gayon din ang dokumento tungkol sa umano'y 10 negosyo ng bise at kanyang asawa mula sa Securities and Exchange Commission at mga income tax returns, VAT payment at iba pa mula naman sa BIR. Dito po maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinadadala rin ng komite sa NBI ang resulta ng investigasyon nito sa banta umano ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Umusad ang hearing kahit wala ang bise at kanyang mga abogado.
Kahapon, nagpadala sila ng sulat para sabihin hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ang Kamara. Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang laman ng sulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kinekwestiyon nito ang jurisdiksyon ng komite at ang paggamit nito ng katagang mini-trial. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. This is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. Halos tumagal ng 4 na oras ang pagdinig. Ang ilang kongresista may baon pa sa pagdinig kanina. Simbolo raw ng ilang taon ng pag-iwas ng bise sa katotohanang hinahanap ng taong bayan. Kasama ang tanong na sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Nakabakasyon ngayon ang Kongreso pero pinapayagan ng Kamara ang mga komite na magsagawa ng pulong o pagdinig kahit nakarises. Ang susunod na hearing ng House Committee on Justice ay sa April 14. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Handa namang humarap si Attorney Michael Poa sa House Justice Committee pero kailangan anya muna niyang pag-aralan ang nasa sabina. Ang iba pang reaksyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ihahatid namin maya-maya. Posible na ring tumaas ang presyo ng bigas at manok dahil sa mahal na langis, ayon sa Agriculture Department. Kung magkano, aabutin yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Mahigit 100 piso na ang kada litro ng gasolina at diesel. Kung magpapatuloy pa ang gulo sa Middle East at tumaas ang presyo ng krudo sa $200 per barrel, posibleng maapektuhan na rin ang presyo ng poultry products ayon sa Department of Agriculture. Sa kwenta ng DA, posibleng lumampas sa 300 pesos kada kilo ang manok. Ang pinakamalaki pong gagalaw dyan relative sa retail is yung chicken. From 200 pre-conflict, 200 pesos po per kilo, it will shoot up around 324 pesos per kilo po. Followed by the pork, particularly yung kasim and liempo. May mga indikasyon na raw ng pagtaas ng feeds. Some of our mga feeds na galing sa Middle East, yung wheat and fish, para sa ating poultry and livestock. Tatamaan yun dahil galing yung iba dyan sa Gulf area. So we're expecting increase in prices. Pero ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, depende ang presyo ng manok sa supply at demand ng mga mamimili pero hindi raw siguro aabot sa higit sa 300 pesos. Depende kung gaano karami ang magpapatuloy na mag-alaga at gaano karami yung pwede kaya pang bumili. Kahit na mataas ang gastos nung nag-aalaga, kung wala namang kayang bumili na, paano niya? Sino papasahan niya nung nagastos niya? Sa ngayon, stable pa ang presyo ng manok sa ilang palengke. Sa Marikina City Public Market, halimbawa, 150 pesos ang kada kilo ng sariwang manok. Hanggang 200 piso rin ang kada kilo ng chilled o frozen whole chicken, choice cuts at filet. Kahit papano, sumasabay. Pero pag umabot po sa ganung presyo, mahirapan na kami magbenta. Ano naman ang pinakamalala na pwedeng mangyari sa bigas? Worst case scenario na around 49% increase. From 45 to as high as 67 pesos po, well-milled rice per kilo. Noong March 9 o isang araw bago ang magkakasunod na mega oil price hike, nasa 33 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng local regular milled rice. Pero ngayon ang pinakamababang presyo nasa 37 pesos na kada kilo. Pero mas malaki pa ang isinipa ng presyo ng imported rice na umaabot na ng hanggang 5 pesos kada kilo ang taas presyo. Mula nung dumating yung parang tamas ang presyo ng bigas, ng crudo din yun po kasi nga siyempre yung pag-angkat mo dun sa isang lugar, talagang tumataas yung sa gas. Kaya tumataas din ng bigas. Ramdam na rin ang pagtaas ng presyo ng abono na inaangkat mula sa ibang bansa. Ginagamit po kasi ang gasolina o crudo sa mga makinarya, mga combine harvesters, mga sasakyan, ginagamit po sa panghauling. Magre-reduce po siya ng
planting efforts, pati yung area niya, lilitan niya para mabawasan po yung kanyang pagkalugi. So, ang suma total niyan, most likely, bababa ang produksyon natin ng palay at saka ng bigas at magmamahal pa. Nauna nang sinabi ng Department of Trade and Industry na nangako ang ilang manufacturers ng ilang bilihin tulad ng canned sardines, canned meat, instant noodles, bottled water at toilet soap na hindi muna tataas ang presyo sa loob ng 30 araw buhat noong sumipa ang presyo. May ilan pang hanggang 60 araw na hindi raw muna magtataas. Pero ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ibang usapan na sa sandaling magmahal na rin ang ginagamit na raw materials ng mga manufacturers. Naghahanap buwan sila kung anong cost nila, pati yung cost ng deliveries and logistics, naturally has to be passed on to the consumer. Kaya magkakaroon talaga ng upward pressure ang prices. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DTI ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Huli na ang pagbuo ng Pangulo ng Crisis Committee para sa State of National Energy Emergency. Ayon po yan sa ilang senador, mas dapat anilang pagtuunan ng pansin ang pagkukunan ng supply ng langis at ayuda. Nakatutok si Mav Gonzalez. It's a little bit too late kasi isang buwan na. Tila nahuli ayon kina Senador JV Ejercito at Senador Win Gatchalian ang pagbuo ng Pangulo ng Crisis Committee para sa State of National Energy Emergency. Dapat ito, at nung umpisa pa lang, nagkaroon tayong Crisis Committee. Nung nagkakaproblema na sa supply ng fuel, dapat may mga concrete plans and concrete actions. Walang national contingency plan after 25 days. Baka nga dapat national emergency ang idineklara ayon kay Senador Bam Aquino. Kung energy lang umano kasi, baka aniya hindi kasama ang price control sa mga pangunahing pangangailangan. Hindi rin aniya klaro kung pwede nang gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang Quick Response Fund. Kabilang sa inaalala ng mga senador ang pagkukunan ng supply ng petrolyo. Meron na ba silang makausap ngayon ng mga alternatibo? Dapat on the onset of the crisis, nag-adjust na kagad sila ng minimum required inventory. Ang naano ko sa mga ahensya, napaka-reactive. No? Isasabihin pa nila, paano natin iaano yung mga required legislation? Hindi umano ito dapat inaasa lang sa mga pribadong kumpanya. I don't think at the corporate level masosolve pa ito no? Kailangan na talaga ng government intervention. Asap yun. Gusto ng mga senador ang tuloy-tuloy na pamimigay ng ayuda at idamay rito ang middle class. Because sila talaga yung madalas tinatamaan. Kung ano yung pwede nating maibigay na mga extended assistance. Kailangan masustain natin yan dahil kung humaba to, yung mga transport group at oil-sensitive industry, dapat masustain natin yung pagsusuporta sa kanila. Tanong naman ni Senador Amy Marcos, hanggang ayuda na lang ba ang kayang gawin na hindi naman aniya pang matagalang solusyon at pinagkakakitaan pa? Ilang senador na ang nagsusulong ng supplemental budget na magagamit sa ayuda. 52 billion pesos ang itinutulak ni Senador Risa Ontiveros sa kanyang panukala. Bagong bayanihanlo naman ang pinag-iisipang ihain ni Senador Loren Legarda para aniya magamit ng gobyerno para tugunan ang problema. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, tutugon lahat ng mamabata sakaling magpatawag ng special session ang Pangulo para magpasa ng batas kaugnay sa krisis sa langis. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kasado na bukas ang transport strike ng iba't ibang grupo pero ngayon pa lang, kalbaryo na sa biyahe ang kinakaharap ng maraming commuter. Ang tugon ng Transportation Department sa pagtutok ni Oscar Oida. Stranded ang maraming commuter sa Philcoa, Quezon City. Sabi ng mga traffic enforcer doon, maraming jeepney driver ang lumiban sa pamamasada kaninang umaga para pumila sa payout ng ayuda. Kakaunti na lang yung bumabiyahe na jeep. Tapos ganun pa rin naman po, napakaraming commuter pero hindi maayos yung sistema ng transportasyon. Malating oras na. Oo. Punuan, may bata pa. Nakakasaya ka, siksikan pa. Nadagdagan din ang mga nagko-commute. Hindi naman ako regular na nagko-commute.
gawa ng may sasakyan kami, sa sobrang taas ng gasolina ngayon, mapipilitan ka talagang magtipid sa hirap ng buhay ngayon. Kahit nitong hapon, pahirapan dito naman sa may Shaw Boulevard sa Pasig. Unahan ang mga commuter sa pagsakay sa mangilan-ngilang jeepney na karamihan ay puno na. Buti sana kung lahat kayang makipagbalyahan. Ang masaklap, may mga matatandang di uubrang makipagsabayan. Kasi mahal yung gas Kaya konti lang bumabiyahe ngayon. Tis-tis lang muna dito kahit mainit. I guess ito na rin po yung effect nung sa gas, yung pagtaas po ng price ng gas. Humingi ng paumanhin sa mga commuter ang Transportation Department na nag-deploy naman umano ng mga libreng masasakyang bus sa iba't ibang lugar. Nataon lang nila na may pamimigay ng ayuda sa Quezon Memorial Circle kaya lumala ang siksikan. Paano pa kaya ang mga commuter bukas at Biyernes kung kailan may transport strike na naman? Kabilang sa paghahanda ng Transportation Department ang pagtukoy ng mga rutang maapektuhan at pag-deploy ng mga sakyang pamahalaan, kabilang ang mga bus. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nabawasan ang mga sasakyan sa EDSA ayon sa MMDA, habang dumami naman ang mga commuter para makatipid. Kasya ba ang mga pampublikong sasakyan? Lalo't marami ring tumigil sa pamamasada? Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sobrang mahal ng gasolina, ginarahin na ni Sheila ang kotse niya at nagko-commute na. Dati, magpapagas kami, 500. Ngayon, yung 1,000, parang 500 na lang. Si Wendy naman, imbes na hanggang trabaho, ay hanggang MRT na lang hatid sundo. Everyday po kasi ma'am, nagtataas Kaya talaga kailangan namin magtipid. So, dinadrop na lang ako dito ng asawa ko. Sabi ng MMDA, mula nitong Lunes, hanggang 30,000 sasakyan ang nabawas sa EDSA. Ang problema, hindi nagbabago ang hirap sa pagko-commute. Maghihintay ka ng matagal. At the same time, siksikan. Nung last commute ko, naipit ako. Sinara yung bus ng, di ba? Ako ngayon nasa may pinto. Delay yung train. So, kailangan makapagsiksikan ka. Crowded. Baka nga mas mahirap pa ngayon kung dumami ang mga commuter. Sa MRT3 pa lang, 13,000 pasahero ang nadagdag nitong Lunes. Pero sabi nila, sapat ang bilang ng mga bagon para sa dumaraming pasahero at may 19 na tren na pumapasada kung peak hours. Para sa isang transport expert, limitado man ang mga tren, sapat pa rin ang public transpo. Kung tititigil sa pamamasada ang maraming tsuper. Pero sa mahal ng petrolyo na nagpatigil sa biyahe ng marami, baka kailangan nga silang iarkila o bigyan ng service contracts ng national at local governments. Service contracting na concept na yon probably can be extended to jeepneys and tricycles as well. Maybe prioritize buses and jeepneys kasi sila yung pinakamalaki yung capacity. By running them and supporting them, we expect na more people probably will take up commuting. Gagawin na yan ayon sa Transportation Department at hinihintay lang ma-release ang pondo para sa service contracting. Tiniyak ng kagawaran na tuloy ang operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Pero pwede ring mag-bike na lang o maglakad ang mga tao. Kaya tulad nung kasagsagan ng COVID pandemic, panahon na raw ibalik ang protected bike lanes at ayusin ang mga bangketa. There has to be a more organized effort in order to transform the streets para madaling maglakad. No? Kahit na mainit, actually maglalakad yung tao kung safe yung dadaanan nila. Same with the cyclist. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tiklo ang dalawang sangkot umano sa panloloob sa bahay ng dalawang online seller sa Bulacan. Milyong-milyong pisong halaga ng alakas ang kanila umanong tinangay. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Aabot sa halos 20 milyong piso na halaga ng mga alahas ang tinangay sa dalawang online seller sa Bukawi at Kulumpit sa Bulacan. Ang mga hinihinalang salarin sakay ng nahulikam na pulang sasakyan na pumasok sa isang subdivision. Through social media, nagpo-profile sila, naghahanap sila ng possible mabibiktima. Doon nga nila itong nakitang dalawa na victim na to na nag-aalok ng mga alahas, ginto and silver. Pag na-profile na nila, magte-test buy sila. Na-check nila kung saan yung bahay. Kasi pinupuntahan sa bahay Na-check nila kung saan nakatira at nakikita nila mismo yung mga item.
Sa follow-up operation ng Bulacan Provincial Police Office, naaresto ang 2 suspect na nasa likod ng panloloob. Ang isa sa kanila, nakuha na ng isang 9mm na baril at ilang nakaw na alahas na di pa nila naibibenta. Yung continuing follow-up operation, may mga nahagip tayo sa CCTV at hanggang natunto natin sila doon sa nirentahan nila ng sasakyan. Dito natin napag-alaman na siya pala ay isang leader ng criminal gang operating in Rizal and the whole Calabarzon area. Then ngayon nagda-divert, since mainit na sila doon, nagda-divert na sila rito. Meron siyang outstanding warrant for theft, carnapping, and robbery. Aside from the 3 cases na in-effect natin during his arrest, meron pa siyang ibang mga kaso na kinakaharap. Ayon sa PNP PRO 3, bukod sa pinipeking mga plaka, pinipeke rin nila ang mga conduction sticker at ikinakabit sa kanilang mga nirerentang sasakyan para iligaw ang mga pulis. Sa hirap ng buhay, sa hirap kumita ng pera, iba't ibang mga negosyo ang pinasok namin ng aking asawa. Gusto ko lamang po magpasalamat sa buong kapulisan na tumulong sa pag-imbestiga. Naharap sa reklamong robbery ang 2 naaresto. Patuloy na tinutugis ang kanilang mga kasamahan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Happy midweek, Chican mga kapuso! Kung magkalaban na Aspirena at Metena sa Encantado Chronicles Sangre, magpapakilig naman sa bago nilang role sa big screen, sina Rian Ramos at Glyza De Castro. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Mahigit 1 dekada na mula nang magtambal sa drama romance series na The Rich Man's Daughter, sina Rian Ramos at Glyza De Castro. Marami ang na-inspire at kinilig sa kanilang kakaibang chemistry na hinangaan ng marami. Nabuo pa nga ang Team Rastro na tawag sa kanilang mga taga-suporta. Alam ko. Kaya ang good news sa mga nakamiss sa kanilang tandem, mapapanood yan sa bago nilang pelikulang I Fell, It's Fine. Ito na nga ang itinakdang magkakatotoo na ang propesiya. At nagkaroon na kami ng movie together. So Rastro is so back. Dumating para sumuporta sa kanilang premiere night ang maraming malalapit sa kanila, tulad ng mga nakasama ni Glyza sa Stars on the Floor at maging ang close friend ni Rian na si Michelle D. Ang kanilang indie film tatalakay sa pagmamahala ng 2 babaeng miyembro ng LGBTQIA+ community. Kaya nang tanungin ang ever-supportive husband ni Glyza na si David Rainey sa kanyang reaksyon sa film. Sabi niya, go Rian! Bukod sa pelikula, patuloy ring mapapanood sina Glyza at Rian sa Encantado Chronicles Sangre. Ang role ni Rian as Metena may ibinunyag na pangitain kay Sangre Adamus. Pakikinggan kaya yan ng New Gen Sangre, lalo't tila nakahanap ng bagong kakampi si Gargan. Mamaya lahat yan pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, sa halip na pahinga, stress ang idinulot sa mga nabiktima ng tinatawag na staycation scam. Modus diyan ang pag-aalok ng bagsak presyong room rate. Yan ang aking tinutukan. Honeymoon suite na sa itsura pa lang ng kama parang ang sarap ng higan. Ang palikuran parang kwarto rin sa laki. Nakasalamin ang shower area katabi ang bathtub na nasa tabi ng veranda. May sariling living at dining areas din na konektado sa kids room. Sosyal ang itsura. Kaya dito na sana sasalubungin ng negosyanteng si Ivy, hindi niya tunay na pangalan ng 2026 kasama ang kanyang asawa at mga anak. Isa raw nagpakilalang agent ng umano'y hotel suite na ito ang kanyang nakachat. Agad daw itong nagsend ng room rates at litrato ng mga kwarto. Sabi niya po, agad kong bayaran para ma-block daw po yung date na gusto ko. Pero nang siya'y makapag-transfer na ng bayad, Kinabahan po ako, nag-ask po ako sa kanya kung okay na. Hindi po siya nagre-reply sa akin. Nakakainis po kasi pinaghirapan namin yun. Maliit man pong halaga kaso pinaghirapan po ng family ko. ang empleyado namang si Celso, hindi niya rin tunay na pangalan. Sa Boracay sana magpapasko, kasama rin ang pamilya.
na humaling daw siya sa mga litratong pinadala ng nakachat niya na nag-offer ng bagsak presyong room rate na ang bubungad pagising mo, wow, beachfront view. Naano lang ako dahil mura eh. Mag-ano daw ako ng parang reservation. Nung pan-December Holy Week na ngayon. So palagi kong pinapalo up. Sabi sa akin, hindi daw ako na-accommodate ng operator. Di sabi ko, ano nangyari? Wala na mangyayari na vacation. Sabi ko, di balik nyo yung 5,000. Mahirap din kitain ng 5,000 ngayon eh. Follow pa ako sa Viber nila, sa number ng agent. Wala na, naka-block na ako eh. Kumpirmado, biktima ng tinatawag na staycation scam sina Ivy at Celso ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Naglipa na raw ngayon ang modus na ito online, lalo't bukod sa pinipili ng ilan na mag-staycation ngayong Semana Santa, summer season na. Alam niyo mga scammers, hindi talaga nagpapahinga, hindi nagbabakasyon. In fact, nag-overtime pa sila. Yung mga scammers natin ngayon, very, very sophisticated. And hindi lang sila sophisticated, super coordinated pa nila. Lahat ng scams na nangyayari ngayon, they are really designed to deceive. Ayon sa CICC, ngayong first quarter ng taon, umaabot na sa mahigit 2,800 ang mga kahalintulad na kasong inireport sa kanila. Nasa higit 6,400 naman ang nagsumbong sa kanila noong 2025. Mahigpit na paalala ng CICC mag-report sa kanila sa pamamagitan ng mas pinalakas na hotline 1326. Ang burden dapat hindi dapat do sa mga consumers. Ang mga consumers are considered victims. Kaya pag nagsumbong kayo, dyan nyo makikita yung mga pagbabago do sa implementasyon ng batas. May action center na rin daw silang bubuksan ngayong Abril para i-accommodate ang mga magsusumbong ang perang tinangay ng mga scammer. Pwede na rin daw mabawi sa pakikipag-ugnayan nila sa mga financial institution at mga bangko. Ilan sa mga red flag ayon sa CICC, basta't nagmamadali ang kadil na kunin ng bayad, walang maipakitang pruweba na kanya ang iniaalok niya at bagsak presyo ang alok, magduda na. Piliin po nating pumunta doon sa mga online booking platforms na mas established naman na. 'Di ba? Kung hindi po natin alam kung ano po yung mga official sites. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi dumalo sa pagdinig ng komite sa Kamara ang defense team ni Vice President Sara Duterte, pero humarap sila sa media. Kinwestiyon nila ang jurisdiksyon ng komite na talakayin ang mga impeachment complaint laban sa bise. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kwenisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang jurisdiction ng House Committee on Justice na tumatalakay sa impeachment complaints laban sa bise. Tinawag kasi itong mini trial ng mga miyembro ng komite na ayon sa defense team ay dapat sa Senado lang ginagawa. We are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial, whether it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing. Nilinaw ng defense team ng bise na hindi nila wini-waive ang karapatan ng Vice President na lumuhok sa proceedings at magpresenta ng mga ebidensya, pero sa tamang forum daw na may jurisdiction sa trial. Layon sa pagdinig na alamin kung may probable cause ang impeachment complaint para iakyat ito sa Senado bilang impeachment court. Nilinaw ng mga abogado ni Duterte na hindi nila kinu-question ang kapangyarihan ng House of Representatives na mag-initiate ng investigasyon sa impeachment complaint laban sa bise. Pero sa nangyayari daw, pwede silang dumulog sa Korte Suprema. We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na ang pagpapadalo sa kanya sa komite ay para makagawa raw ng narrative ng mini trial sa hindi niya pagsagot at pagdalo. Ginagamit daw ang mga pagdinig para sa isang fishing expedition. Sinabi rin ng Vice na walang patakaran ng House Committee on Justice na kailangan siyang personal na dumalo sa pagdinig. Naisumiti na rin daw niya ang kanyang sagot, kaya sa ngayon daw ay walang dapat gawin ang komite, kundi ibasura ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya.
Kanina, ipinasabi na ng Justice Committee ang mga testigo at mga dokumento tungkol sa sinasabi impeachable offenses ng bise. The evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached, hindi ba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition, no? Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente. Dagdag na po na ni Attorney Michael Powa, may mga dokumento pa raw na ipinasabi na mula sa panahong bago pa umupong Vice President si Duterte at may hawak na posisyong hindi sakop ng impeachment process. Isa si Attorney Powa sa pinasabi na para tumistigo sa pagdinig kaugnay ng kinukwestyong paggamit ng bise sa confidential funds, gayon naging Chief of Staff siya at spokesman noon ni Duterte sa Department of Education at Office of the Vice President. Sabi ni Powa, handa raw siyang humarap sa komite pero kailangan pag-aralan ang nasa subpoena. I don't see any point in not appearing, so I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung ano yung laman. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pwede nang magpatupad ang gobyerno ng pagrarasyon ng mga produktong petrolyo sa mga gasolinahan kung kinakailangan. Yan ay sa bisa ng State of National Energy Emergency na idineklara ng Pangulo at sa bisa ng Executive Order 110. Naglatag din ng mga paraan para tiyaking sapat ang oil supply, maaayudahan ng mga nangangailangan at mapapangalagaan ang kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Mahigit 3 linggo matapos sumiklab ang gulo sa Middle East at sumipa ang presyo ng petrolyo sa all-time high, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Executive Order 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency sa bansa. Tinukoy sa EO 110 ang Department of Energy Act of 1992 kung saan maaaring magdeklara ang Pangulo na kritikal na o nanganganib ng supply ng enerhiya at maaari itong magpatupad ng Fuel at Energy Allocation Plan. Sa nasabing batas, nakasaada sa ganitong panahon, maaaring magpatupad ng Fuel and Energy Allocation Plan at iba pang hakbang gaya ng pagrarasyon ng fuel at iba pa. Sa EO ng Pangulo, walang binanggit na pagrarasyon. Dito inilatag ang tinawag na uplift o ang unified package para sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Layo nitong masigurong sapat ang supply ng enerhiya, maayos sa paghahatid ng mahalagang serbisyo, tuloy-tuloy ang komersyo, matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na nasa vulnerable sector, at mabawasan ang epekto ng gulo sa Middle East. Para dyan, binuo ang Uplift Committee na pangungunahan ng Pangulo. Kasama niya ang mga kalihim na mga sumusunod na kagawaran: energy, transportation, social welfare, agriculture, finance, budget at economy planning. Imamonitor ng komite ang galaw at pamahagi ng supply ng petrolyo, pagkain, agri-products at ibang pangunahing pangangailangan. Pati mga serbisyo tulad ng transportasyon, utilities tulad ng kuryente at tubig gripo, at serbisyong pangkalusugan. Bubuo rin ng komite ng mga pangmatagalang solusyon para bawasan ang konsumo ng petrolyo tulad ng paggamit ng electric vehicles, mass transportation at renewable energy. Ang Department of Energy o DOE, titiyaking tipid at sulit ang pagkonsumo ng enerhiya at aaksyonan ng hoarding at manipulasyon ng supply. Pinapayagan din ng EO na bumili ng langis ang DOE at Philippine National Oil Company para tiyaking maayos ang supply ng kuryente, lalo tag-init. Pwede magpatupad ang Energy Regulatory Commission o ERC ng mga hakbang sa kung paano gagamitin ang mga power plant. Pabibilisin din ang pagbibigay permit at clearance sa mga proyektong magdaragdag sa produksyon ng kuryente. Kaugnay ng sale sa kuryente, maaaring bumuo ang ERC ng regulasyon sa operasyon at presyuhan ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon sa EO, tuloy ang fuel subsidy sa sektor ng transportasyon at ang discount sa mga pamasahe. Pabibilisin din ang paglalabas ng ayuda gaya ng para sa mga driver, magsasaka, mangingisda at mga OFW na ngayon walang trabaho. Rerepasuhin ang ibang gastos sa transportasyon para mapababa tulad ng toll at mga singil sa airport. Tututukan din ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa agrikultura. Babantayan ang epekto ng krisis sa piso at ekonomiya. Tuloy rin ang mga mandatong i-rescue at tulungan ng mga naiipit na OFW sa Middle East. Sa lahat ng ito, maghahanap ang Budget Department na mapagkukunan ng pondo kung kailangan at tiyaking tama ang paggamit nito. Pinahaba ang oras sa operasyon ng LRT at MRT.
Pinalalawak ang libreng sakay at nagpapatakda ng priority transport lane sa mga lokal na pamahalaan. Mananatili sa state of national energy emergency ang bansa sa loob ng 1 taon, maliban na lang kung bawiin o palawigin ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, halos kapapasok pa lamang ng dry season o yung tag-init pero ramdam na ang matataas na heat index sa ilang bahagi ng bansa. Ang heat index ay tumutukoy sa kung gaano kainit ang nararamdaman ng ating katawan kapag pinagsama ang air temperature at relative humidity o yung moisture sa hangin. Kanina, umabot ang pinakamataas na heat index sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. 42 degrees Celsius naman sa Borongan, Eastern Samar. Nasa danger level na ang ganyang katinding init. Bukas, posible ang 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Coron, Palawan, ilang bahagi ng Iloilo, Eastern Samar, Cavite at Cotabato City. Pero mga kapuso, kahit tag-init season, posible pa ring ulanin ang ilang lugar dahil sa localized thunderstorms na epekto ng easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Mindoro Provinces, Western Visayas, Negros Island Region, Northern Mindanao at Davao Region. Pagsapit ng hapon, posible na rin ang kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sabjen. Sa Metro Manila, magiging maaliwalas ang panahon sa maraming lungsod pero dahil magiging maalisangan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng thunderstorms sa hapon o gabi. Dobleng aksyon at dobleng kasamaan? Ready na daw sa role na yan sina Paulo Contis at Polo Ravales na makakasama si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa upcoming series na The Master Cutter. Makichika kay Nelson Canlas. Sa nagdaang taon, nahilig si Paulo Contis sa paggawa ng mga pelikulang dramatic at love story ang tema. Willing-willy rin siya sa pagpapatawa sa Bubble Gang. Kaya naman nang tawagin siya ng itinuturing niyang Other Love na gumanap bilang kontrabida sa upcoming Kapuso action series na The Master Cutter, hindi na raw siya nagdalawang isip. Finally, matagal kaming nagpahinga sa prime time. I was doing movies for the past year, a year and a half. So ngayon, nagkaroon ng pagkakataon makatrabaho si Mr. Dantes. So of course, you grab the chance. This series reunites him with Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Ipinagmamalaki ni Paulo ang working dynamics nila na 2009 pa lang daw ay nabuo na nila. Na-miss ko yung pagiging kontrabida actually, and you know, for the longest time ako ang nagvi-villain kay Dingdong sa babaeng hinugot sa aking tadyang, alias Robin Hood. Actually nagtitraining kami ni Dingdong. Sabi namin, tanda na ito natin ginagawa doon. Pero I'm very confident na maaksidente man ako sa kanya, maaksidente man niya ako, walang initan ng ulo. Bukod kay Paulo, tila reunion din ni Dingdong ang The Master Cutter sa kanyang kaibigan na si Polo Ravales. You know, sobrang sarap ng feeling kasi yung bida ng Master Cutter, Dingdong Dantes, is a friend, di ba? Kumbaga kasama ko siya, like nung nagsimula kami, siya talaga yung nakasama ko na. Makakasama ni na Paulo at Polo sa The Master Cutter si Kapuso child star Sienna Stevens. Makakasama rin nila sina Rio Locsin, Tonton Gutierrez, Joe Berry, Max Eigenman at Ketchup Eusebio. Kasama rin ang mga new breed of sparkle stars na sina Shuvi Etrata, Anthony Constantino, Prince Carlos at Charlie Fleming. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Katatanggap lang na balita, nilagdaan na ng Pangulo ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang oil excise tax. Nagpaliwanag din ang Pangulo kung bakit limitado lang sa energy sector ang dineklarang emergency. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kapag narinig ang salitang emergency, maaaring meron mga hindi maiwasang mangamba. Pero nais pahupayan ng Pangulo kung meron mang nakakaramdam ng ganito. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next.
Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, maingat na pinili ang salitang ginamit sa kanyang deklarasyon, State of Energy Emergency. Nais niya daw idiin na ang problema partikular lamang sa presyo at supply sa sektor ng enerhiya at hindi pangkalahatang problema sa bansa. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO in its declaration of a energy emergency provides the executive. Sa presidential address kanina, sinabi ng Pangulo na ang malaking problema nagbabadya ang pag-abot sa kritikal ng supply ng langis na ayon sa Energy Department ay nasa 45 days na lang sa diesel at hanggang 60 days sa gasolina. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil. Right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Oo nga't may supply, pero kakayanin ba ang presyo? Lalo't ngayon pa lang, hirap na ang maraming Pilipino. Ang panukalang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o ibaba ang excise tax sa petrolyo, mapipirmahan na raw ng Pangulo bago matapos ang araw na ito. Pagtitiyak niya, lahat daw ng mga mungkahi para tumugon sa problema, maingat na pinag-aaralan. Nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. And so whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. Hindi kontrolado ng pamahalaan ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa Oil Deregulation Law. Pwedeng i-take over ng gobyerno ang oil companies kapag idineklara ang isang national emergency. Pero nang tanungin ng Pangulo kung isa ito sa mga pinag-aaralan, sagot niya, I don't want to get into that discussion. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Senate Electoral Tribunal ang petisyon para ipadisqualify si Senador Erwin Tulfo dahil sa kanyang citizenship. Alegasyon sa reklamo, Amerikano umano si Tulfo. Sa pagbasura rito, sinabi ng tribunal na insufficient in form ang petisyong inihain ni Berteni Causing noong July 2025. Sabi ni Tulfo, ang pagbasura ng tribunal sa reklamo ay malinaw na pagdidiin ng mga naunang dismissal ng COMELEC sa mga disqualification case sa kanya na paulit-ulit na lang daw isinasampa ng complainant. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalo ng teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that.
that maybe this should provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the territorial disputes from our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this in any way. In quite the contrary, they've been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno, lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Tatagaktak na naman ang pawis ngayong tag-init. Kaya naman to beat the heat, swak na pampapresko ang iba't ibang pagkain at palamig gaya ng ice cream na hango sa kakanin. Yan at iba pa sa pagtutok ni Mariz Umali. Dahil sa init ng panahon ngayon, pumapatok ang mga negosyong pang-beat the heat. Gaya ng tindahan ng handcrafted ice cream sa Maginhawa Street. May mga inaalok na local flavor na may kakaibang twist, gaya ng ube sticky rice, toasted kakanin, Barako coffee addiction, at Davao meets Bicol, o yung tsokolate ng Davao na hinaluan ng sili ng Bicol. Talagang pumupunta sila dito para ma-refresh. Pinagmamalaki namin na lahat local. So sinaselebrate namin na pagka-Pilipino natin. Sobrang init na kaya perfect yung ice cream for this summer weather. Very refreshing yung flavor. And at the same time, sobrang unique na mga flavors. Siyempre hindi mawawala ang mga tindahan ng isa sa pinakapaboritong pampalamig, ang halo-halo na nagsulputan na rin ngayong tag-init. Uminit na. Nag-start kami uli ng halo-halo. Tsaka palamig. Yun po yung mabenta ngayon kasi nga mainit na. Nagde-deliver na rin daw sila at ang pakulupan nila para raw mas bumenta. Gumawa kami ng creamy milk. Kaya si Kuya napabili na agad habang tanghaling tapat. Para ma-press yung katawa kasi medyo mainit yung panahon para masarap yung halo-halo. Maging dito sa Sampaloc Street, hile-hileran na rin ang mga fruit juice gaya ng dragon fruit, lemon, melon, pinya, orange at iba pa. May pa buy one take one pa. Ang sari-sari nating ginagawang paraan para magpalamig ay hindi na lang usapin ng pagiging komportable, kundi pati na rin ng kalusugan at kaligtasan. Kaya mahalaga pong mapanatiling presko at hydrated ang ating mga sarili para maiwasan ang heat stress, pagkahilo at iba pang sakit na dulot ng sobrang init. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nalambat sa Taal, Batangas ang dalawang nagbebenta umano ng nakaw na kalapating pangkarera. Ang nakabisto sa kanilang modus, isa sa mga biktima. Nagbabalik si June Veneracion. Walang kawala ang dalawang nagbebenta umano ng mga nakaw na kalapating pangarera sa mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa entrapment operation sa Taal, Batangas. Dapa! Pulis kami ha, pulis. Sa ibon. Ito. Paano mo yung papeles?
Hawak pa ng mga sospek ang mga ibinebenta umano nilang kalapati nang madampot ng mga pulis. Upo kayo pare, upo. Para wala tayong sakitan ha. May na-recover pa tayo na iba pang mga 43 racing pigeons, no? Mga pangarerang mga kalapate with a total value of 2,150,000 more or less. Yung 43 lang yun, ha? Yung 43. So mahal po yung mga kalapati na ito. Nangyayari raw ang nakawan sa pamamagitan ng paglatag ng lambat sa mga karaniwang daanan ng mga kalapati. Kaya may mga hindi nakakauwi matapos ang karera. Ang mga nalalambat naman, inilalako umano ng mga suspect sa social media. Dito na-discover ng isang karerista ng kalapati na ibinibenta ang kanyang 2 nalambat na panlaban base sa kanilang leg band o club ring sa halagang 25,000 pesos kada isa. Nagreklamo siya sa CIDG kaya ikinasa ang operasyon. So, a warning doon sa mga lambateros na gusto pang gumaya sa 2 nahuli natin, ay hindi rin po nagpapabayang CIDG para po hulihin din kayo. Hindi lang ang mga nanlalambat at nagbebenta ng mga nakaw na kalapating pangarera ang binalaan ng PNP CIDG. Mananagot din daw ang mga mahuhuli nilang bumibili. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga naaresto na sinampahan ng reklamong paglabag sa anti-fencing law. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong Women's Month, 9 na babae ang kinilala bilang Women of Influence ng isang magazine, kabilang si Kapuso Award-winning journalist and host, Cara David. Ito ay dahil sa kanyang mga dokumentaryong sumasalamin sa iba't ibang istorya sa lipunan. Kinilala rin ang kontribusyon at pagtulong ni Cara sa kabataan sa pamamagitan ng Project Malasakit. Nagpapasalamat si Cara sa pagkilala. Malaking bagay anya na maraming babae ang nagtitiwala sa kanya. Congrats! Hanggat may mga tiwali sa pamahalaan, hanggat may mga maliliit na pinagkakaitan ng karapatan, hanggat may mga batang kailangan pang magtrabaho para lang makapag-aral, hanggat may mga babaeng inaabuso, hindi po ako titigil at hindi tayo dapat tumigil sa pagkukwento. May we all be women of influence. Happy Women's Month! Nawalan ng malay ang isang jeepney driver habang nakapila sa bigayan ng ayuda mula po sa DSWD. Nakatutok si Joseph Morong. Biglang nangisay ang isang jeepney driver sa pila para sa 5,000 pisong ayuda sa Quezon City. Pinaypayan na siya at binuhusan ng tubig. Binigyan siya ng CPR ng respondent ng Quezon City LGU dahil may nauna nang inihatid ang naka-standby na ambulansya sa payout. Nadala rin kalaunan sa Quezon City General Hospital ang driver na nagkaroon ng electrolyte imbalance dahil nalipasan ng gutom. Umabot na sa ganito ang paghihirap ng mga driver sa gitna ng epekto sa kanilang kita na nagmahal na diesel dahil sa giyera sa Middle East. Marami doon sa mga gustong kumuha ng ayuda ngayon, wala naman sa listahan ng LTFRB. Ganito sila karami ngayon. Kaya bukod pa doon sa pila, sa payout, kung saan makukuha na nila yung 5,000, ito yung kailangan muna nilang lagpasan. Kailangan ma-verify ang kanilang mga pangalan na nasa LTFRB. Karamihan sa kanila ay may rutang Lagro, Cubao, kaya hindi muna pumasada. Humingi sila ng pasensya sa mga na-stranded nilang suki sa Commonwealth Avenue, pero kailangan nila talaga ng ayuda. Ang buong akala namin, makakasama kami. Pero ito ngayon, ang daming wala. Puro nandito. Napakahalaga po yun dahil sa hirap ng biyahe po. Wala kaming kinikita. 2 araw lang po ang karga yun, wala na. Eh paano pag-ubos na? Yun ang problema kung saan kami kukuha. Kaya nga si Manjuvi kahit kalalabas lamang ng ospital, kaninang madaling araw dito na dumiretso. Kita pa ang mga pinagkabitan ng dextrose. Dumiretso ka na dito? Kasi hindi daw makuha ng iba eh. Yung ipapila ko sana sa anak ko, hindi daw makukuha eh. Pinapila ako ngayon dyan, hindi na ako pipila, nahihilo na ako. Pero nakakuha rin siya ng ayuda na pambili niya ng gamot. Balik pamamasada na naman siya pagkatapos. Pangalawang stroke na pala daw na ako po. Ako lang naghanap buhay po. Ilan anak mo? 5 po. Personal na nasaksihan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang problema ng mga driver.
After today, the DSWD will go with the LTFRB sa bawat LGU. Isusuma total natin kung ilan yung nawawala. We'll call all their chairmen ng mga JODA para malaman natin ilan ba sa bawat samahan yung nawawala at kung bakit nawawala. Nakahandaan niya mag-round 2 ng ayuda kung tatagal pa ang krisis sa gitnang silangan, pero kailangan pang tapusin ang pamamahagi sa mga probinsya. Ang estimate namin na gagastusin for at least one round, even outside Metro Manila, our rough estimate is at around 7 billion pesos. 714, 21, 4 times. You can do it. Well, you have to remember, meron pa kaming 60 yan all in all. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Learning the art of balance ngayon ang ilang Kapuso PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ex-housemates dahil sa kanilang kaliwat kanang projects at fan meetings. Pero iba-iba man sila ng ganap ngayon, meron silang ultimate goal. Alamin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Life-changing para sa Sparkle housemates ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ang kanilang naging journey sa bahay ni Kuya. Bukod sa bagong learnings, nagbukas din daw ito ng iba't ibang opportunity lalo na sa kanilang showbiz career. Si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano, nakalinga na raw ang mga gagawing projects na teleserye and movie. Pero bago yan, magkakaroon muna siya ng Thanksgiving fan meet kasama ang kanyang supporters this coming Friday. Ito pong fan meet na to ay para makapag-thank you rin po sa kanila personally sa lahat po ng pagmamahal at suporta nila. Si Kapuso second big placer Heath Hornales, mapapanood na soon ang guesting sa Kapuso Prime Action Drama Series na Never Say Die. Naghahanda na rin si Heath para sa kanyang upcoming fan meet this April 19, kung saan meron din daw siyang special announcement. To perform well for them po, para I can give back naman po by performing some songs for them po, and nag-practice na po ako sa bahay para sa nila. Si Kapuso third big placer Ashley Sarmiento, gusto naman daw i-explore pa ang kanyang music. I really love writing songs, and now po na medyo na-discover po yun ng mga fans po sa akin na bago and yung mga lumang fans ko rin po. Gusto ko rin pong gamitin tong opportunity na to para po ma-share po yung talent ko po na yan sa kanila. Balancing acting and singing naman ang focus ni Kapuso fourth big placer Princess Aliyah. Meron nga po akong single, pero hanggang doon lang po muna. And gusto ko din po mag-focus din sa pagsali po sa mga theater. Kasi doon din po ako nag-start talaga sa theater. So hopefully po this year, maging part po ako ng isa. For now, enjoy raw sila sa kanilang projects at pag may free time, nakikita at nagbobonding din daw sila. Ultimate goal daw nila ay muling magsama-sama together in another collab project. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.